From this to this. Hi guys! Ngayong araw nga i-makeover ko ng very light itong aming kitchen. Kaya naman inunti-unti ko na nga diyang alisin itong mga anik-anik dahil talaga namang pagkakaraming nakalagay. Dali matagal-tagal ko na ang plano itong mga labs at finally nga ngayon ay makukulayan na. Uy, ayun nga mga labs at meron nga tayo ditong kitchen wallpaper na nabili. Ito nga kako yung ipapatong ko din sa tiles para naman kako yung umiba-iba yung ambience. Wala, napaka-arte. Ayun nga mga labs at pinunas-punasan ko nga lang muna diyan yung ating pagdidikitan para naman matanggal-tanggal yung mga dumi at yung mga owel. Uy, owel! Tapos nga mga labs, ano pa nga baga naman ang agawin, eh di ididikit na natin. Uy, ba't naman nagsungit? Akala ko nga mga labs, madali nga lang iring gawin. Hindi pala pagkakahirap idikit ito ng mag-isa. Kaya sa mga single diyan ay diskartihan nyo na lang. Kidding aside mga labs, natuwa ako dito sa wallpaper na to dahil talagang totoo yung claim nila na heat-proof siya. Unlike do sa ibang wallpaper na nabili ko before, itong ilalim nitong wallpaper na gamit ko, made of foil talaga siya. Gusto nyo rin mga labs, ilalagay ko na lamang sa comment section yung link ng pinagbilhan ko na. Fast forward, tapos na ako magdikit dyan mga labs, kaya naman inilabas ko na nga itong mga aesthetic na anik-anik. Ang akin nga na-notice na para magkakako talagang may kulang. Uy, ano na naman. Kaya nga mga labs, dito nga sa itaas na part na ito, ay gusto ko nga maglagay ng hanging cabinet. At dahil nga hindi ko afford yung mga ready-made, ay mag-DIY na lang ang first. Kaya naman di yan ay agad-agad na nga akong gumawa ng layout. Mabuti na nga lamang mga labs at minatira pa nga akong plyboard nung nakaraan. At dahil nga may ibang pinagkakabisihan din naman ng person, ay talaga naman naglalaan lang tayo ng ilang minuto tuwing hapon kapag vacant tayo. Kaya rin nga lamang pagkakat ng plyboard ang talagang sinusukuan ko din ni mga labs. Kita nyo naman pa iba-iba pa ng posisyon. Mabuti na nga lamang at nakabili na nga ako ng wood cutter na ganito at talaga naman pagkakasakit talaga sa arms kapag mano-mano. Fast forward mga labs at rin na ngayon day 3 ng ating paandap-andap na panday serye. Agay. At sa punto ito nga mga labs ay tapos ko na i-crop yung mga medyo malalaking part ng ating cabinet. Kaya naman for today's video ay yung mga maliliit na part na lamang ang ating agay at gayati. After nga ng mga ikakat natin mga labs, ito na nga yung day 4. Ngayon mag-apply nga pala tayo nitong sulignong as our wood preservative. So ayun na nga mga labs, dahil nga talaga naman siya na ang pagkakabaho na ring sulignum na ito ay talaga naman dinoble ko na yung aking face mask. At saka nga nagsuot na rin ako na ring gloves para naman kahit paano i-protected yung ating kamay. So bali paintbrush nga pala yung gagamitin ko mga labs. Siyempre bago nga natin siya a-applyan ng sulignum ay ililiha muna natin para mas makinis. Hoy, sana all! Pagkatapos nga mga labs ay a-applyan na nga natin ang ating wood preservatives para at least ligtas sa mga bukbok, anay, mga ganun. Wala, napakarte. So okay nga mga labs na mag-apply ng mga ganito kapag yung wala pa siyang pintura. Tapos nga nun mga labs ay pinatuyo ko nga lamang at aring at mag-a-assemble na tayo. And then nga, sinukat-sukat ko nga lamang yan diyan mga labs based do sa gusto kong design. Bali kasi kinostomize ko siya depende do sa ilalagay ko. At dito nga sa part na to mga labs ay mag-a-apply na nga tayo ng wood glue para bukod sa pako ay may pandikit pa siya. Para baga kako'y mas tumibay. Hala, sana all. Dito nga sa point na to mga labs ay papagpabukas na lang ulit natin dahil nga dumating na ring aking housemates galing sa work. Aroy Ito yung dahilan mga labs kung bakit gusto ko mag-woodwork tuwing weekdays kasi nga wala siya, may pasok siya. So walang static. Lagi niya kasi sinasabi na baka daw mapagod ako. Hala, napakaharot. Pero ayun, in-explain ko naman sa kanya na ito yung mga bagay na gusto kong gawin. Kaya ako i-support na lamang siya. Dahil nga bukod sa mas makakatipid pa kami, happy pa ako sa ginagawa ko at the same time. Uy! Kaya nga mga labs at kinabukasan nga matatapos ko na nga ering isa kong cabinet. Bali kasi isang buong 4-feet hanging cabinet sana yung gagawin ko. Kaya lamang na pagdesisyonan ko ang hatiin sa dalawa dahil nga pagkakabigat. Agoy. Dito nga sa point na to mga labs ay sinisimulan ko na nga ring i-assemble tong isa. Medyo less complicated nga ito compared do sa una kong ginawa. Kasi bali isang partition lang sa gitna mga labs ang ilalagay natin.
Fast forward mga labs at kinabukasan na nga ulit ere. At diyan nga sa part na yan mga labs ay yari na yung pinaka-box niya. So bali lalagyan na lamang natin ng partition. Notice ko nga mga labs na wala nga pala ako na ikat para doon kaya naman inagkat na ako agad dyan at sinabay ko na rin yung pangpintuan. And after nga yun mga labs ay syempre niliha ko rin tulad ng iba at saka in-applyan natin ang suligno. At diyan nga mga labs ay talaga namang malapit-lapit na tayo sa katotohanan. At talaga namang mapapadance ka ng garne sa galak. Uy, pagkatapos nga nun mga labs ay syempre ano pa nga pag naman ang agawin ay di mag-a-apply na ng pintura. Hala, napakasungit. So bali para makinis-kinis nga mga labs ay mag-a-apply nga tayo nitong masilya. And of course, mag-a-apply din tayo nitong wood primer. And bago pa natin na-applyan itong QDE na paint. So bali itong water-based ngayon napili ko mga labs dahil talagang pagkakasakit sa ilong ng thinner. Pero bago yun mga labs, ay bubutasan muna natin itong ating mga pintuan. So, bali conceal hinges kasi yung napili kong gamitin mga labs. Kaya naman bumili na nga rin ako nitong wood drill bits para naman mas okay yung pagkakalapat. Okay guys, lalagyan muna natin siya ng wood primer. Gagamitin natin itong Davis paint. Gamit lang tayo nitong haluan ng paint at saka itong baby ruler ko na luma na. Luma na yan, pero pwede pa. And then mga labs, pagkatapos nga natin mag-apply ng primer, ay patutuyo-tuyuin lang ng onte, pwede na tayo mag-apply ng masilya. Kita nyo ba yung part na yan mga labs? Talagang napakapangit niyan kapag pininturahan mo ng diretso. Kaya naman mas okay yan, natakpan natin ng masilya para naman flawless. Bali ito mga labs, kaya natin siya mamasilyahan para matanggal itong mga ganyan. Kitang-kita kasi yung kahit pinturahan natin. So, mamasilyahan natin siya. At saka itong harapan para magmukhang makinis at matanggal itong mga linya-linya ng mga plywood. At kapag medyo tuyo-tuyo na yung masilya natin mga labs, ay pwede na ulit nating lihain. Para naman matanggal yung mga bukol-bukol na galing sa masilya. And after that, ay pinunasan ko nga ng basahan mga labs para nga matanggal yung mga alikabok. And then, nilagyan ko pa siya ng another layer ng wood primer bago ko pa in-applyan ng pintura. Disclaimer lamang mga labs, ay base lamang sa aking mga pinagagagawa din. At ito na nga yung part na maglalagay na nga tayo ng corner connector. Tapos nga mga labs, dahil pagkakabigat nga na rin, nagpatulong na nga ako dito sa pagbabarena dito sa wall. Bali, kinabit muna namin yung pinaka-cabinet bago namin siya nilagyan ng pintuan. Inabutan pa nga kami ng brownout mga labs, kaya nga kinabukasan na namin ikinabit yung isa. Tapos hiring nga at in-adjust ko na lamang yung screw niya para nga ma-align siya ng maayos. Dito na nga sa part na to mga labs na naglalagay na nga ako ng handle, ay talaga namang sobrang saya na ng aking puso. Yung nakita ko na nga yung pinagpaguran ko, ay parang kabud na lang akong biglang naluha. Uy, si OA. At yun na nga mga labs, binalik nga lang namin yung mga gamit at ere na nga yung finished product. Tcharan!